Nandito na tayo sa part 6. Ang ating pa rin pinakabasihan ay yung Apocalypse 21:4 na sinasabing papahirin niya ang luha sa bawat mata, no? Bawat mata ng mga tao, wala na magluha, wala nang kamatayan, wala nang pagdadalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang kirot. Ang dating bagay lumipas na. So natalakay ko na yung kamatayan. Ano yung sanhi ng kamatayan, alisin talaga ng Diyos yon, mga sanhing yon. At ganyan din, yung pag-iyak, sa iba't ibang paraan din, umiiyak ang tao. Kaya nilinaw ko rin yon. No? May episode yon. At ganyan din, sinabi doon sa Apocalypse 21:4, pagdadalamhati, mawawala din ang pagdadalamhati. Di ba? Parang nakagaginahawa yun kasi mayroong totoo, ang totoo niyan. Mayroong kahit matagal nang namatay ang kanilang minamahal sa buhay. Na namatay na, mahal sa buhay, namatay na, matagal na, patuloy pa rin nagdadalamhati sa puso. Napakasakit kasi noon. Kahit nasabihin pa na may pag-asa, masakit pa rin. So, paano aalisin ng Diyos ang pagdadalamhati? Dahil sa namatay na mga mahal sa buhay. So, tandaan natin muli, Isaiah 63:9, nahihirapan siya kapag nahihirapan tayo, ng mga tao. And pinahirapan tayo sa pagdadalamhati. Minsan, bago ka matulog, naalala mo, no? Kung may makita kang isang bagay na nagpaalala sa mahal mo sa buhay, talaga naman, no? Lungkot na lungkot ka. So, totoo yan. Talaga nakakalungkot yun. Ngayon, paano? Well, kasi ang pagdadalamhati na yan, pansamantala na. Bakit? Kasi, muli pa rin siyang makikita. Tiyakin ng Diyos yon. Kasi kung hindi siya makita, yung mahal mo sa buhay, ay wala, magdadalamhati ka pa rin, hindi ba? Kaya, yung bagay na yan, nasabi, mawawala na ang pagdadalamhati, ibig sabihin nun, may gagawin ang paraan ng Diyos na magkita ulit ay yung mga mahal sa buhay na natulog sa kamatayan, namatay na. O, saan yon? Nasa Juan 5:28-29. Bagaman natalakay ko na ito noon, maganda rin talakayin ito sa paksa ng episode kong ito. Napakapayapa at napakagandang mundo o earth, malapit na. At kasama ang bagay na yan, yung alisin ang pagdadalamhati dahil sa makikita uli yung mga mahal sa buhay. Saan yon? Juan 5:28-29. Basahin natin. Sa Jesus nagsabi nito sa kanyang mga alagad. Sabi niya sa 28, huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon. Ayan, darating pa lang yung panahon. Wala pa sa panahon niya. No? Darating ang panahon na lahat, hindi sabi diyan iilan, lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig ng tinig niya. Ibang ganda nun, no? Lalo na kapag ang iyong mahal sa buhay na namatay, medyo sutil, kaya nag-alala ka, ano kaya kalagayan niya na? Sabi rito ni Jesus, nasa libingan lang sila. Anong hinihintay, ano? Makaririnig sa tinig niya. Darating pala ang panahon sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Jesus, o sa ilalim ng pamamahala niya, muling bubuhayin ang mga lahat ng nasa libingan. Iba-iba yon. Iba-iba din ang religion noon. Iba-iba din kalagayan sa buhay, no? At ang status nito, prominente man o hindi prominente, lahat yan nandoon sa libingan. Sabi diyan, darating daw makarinig ng tinig niya. Kaya ito, ang mga ito ay wala sa langit, wala din to kung saan-saan. Wala. Ayon sa kay Jesus nung panahon niya, wala. Kahit si Abraham, wala. No? Kahit si Haring David, kahit si Juan Bautista, nung pinugutan ng ulo, ay wala sa langit. Bakit? Kasi hindi pa naibigay ni Jesus ang kanyang haing pandubos eh. Doon kasi ibabase ng Diyos eh, yung
pagkakataon para buhayin muli ang mga namatay. At si Jesus nandito pa sa lupa nung nasabihin niya ito. At sa 29, sinasabi niya, at mabubuhay silang muli ang mga gumagawa ng mabubuting bagay tungo sa pagbuhay muli sa buhay. O, ito yung mga matuwid. Yan si Abraham. Nagpatunay na ng kanilang pagiging matuwid. No? Ayan. Pagiging mabuti, gumagawa ng mabuti, sumusunod sa Diyos, tungo sa buhay agad. Pero mayroon din bubuhayin pa, mga sutil. Ito yung sinasabi nila na, naku, nag-alala ako doon kasi nung namatay yun, medyo may kagandahan ng pag-uugali noon. Pero sabi ng Biblia, nasa libingan sila, lahat sila. May pagkakataong ibibigay ng Diyos na mabuhay silang muli. Kaya isip-isipin kung lahat, bilyon na yon mga tao. Kaya bilyon-bilyong mga tao sa inarap ang bubuhayin. Bagaman hindi ito agad-agad lahat-lahat, kundi kung papaanong by generation na mamatay, 15, 16, 17, pabalik naman, no? Generation ng 2019 at 19th century, 18th century, 17th century, pabalik. So, yun ang proseso. So, mayroong pagbuhay, bilyon-bilyong mga tao ito, no, na nasa libingan. Kaya lahat ng mga iyon ay makarinig ng tinig. Masabi niyo ba, bakit naman? Pati yung mga masamang tao na yun na medyo nakagawa ng di magandang bagay, na nakalibing din. Kasi bibigyan sila ng pagkakataon. Kaya gumagawa ng mabuting bagay tungo sa paghatol. Doon sila hahatulan sa ilalim ng pamamahala ng Jesus kung susunod ba sila sa Diyos o hindi. After na makilala nila, tuturuan sila, malaman ng magandang katangian, at nasa magandang kalagayan na sila, wala na magreklamo doon. Paraiso na tapos walang nagkakasakit, walang tumatanda. No? O, siyempre, walang namamatay. Ang daming pagkain. May sariling bahay, sariling lupa. O di, wala nang hahanapin pa. No? Kaya binanggit dito, doon sila hahatulan kung paano sila gagawi. Kasi pag namatay ang isa, bayad na sa kanyang kasalanan ayon sa Roma, sa 6:7, no? Napawalang sala na. At sa 6:23 ng Roma, bayad na sila sa kanilang kasalanan. So, yun ang punto. Bubuhay sila uli. Kaya wala sila sa langit, Kaya yung sa mga matuwid na yon. At yung mga masama, wala din sa kung saan pinahirapan. Walang ganun. Sabi ni Jesus, ang liwanag, nasa libingan sila. Kasi ganito lang yan. Bakit ba bubuhay ni Jesus? Mangako siyang bubuhay muli. Buhay na pala sila No? Hindi, ganun lang kasimple ang reasoning na yan. Kaya si Jesus ang paniwalaan natin, sabi niya, lahat ng mga namatay nasa libingan at naghihintay sila sa pagkakataong ibibigay sa kanila na sila bubuhay muling makapiling ng mga tao. At kapag mangyari yon, paraiso na ang buong lupa. Ang ganda naman. So, tiyak na mawawala nga ang pagdadalamhati. Kaya ganito ang sinabi ng Biblia, base dito, ito ang sinabi ng Biblia, yung aktual na mangyayari. Ano ba talaga ang mangyayari sa inarap? Sa Isaiah 26, no? Isaiah, titingnan muna natin. 26:19. Okay. 26:19 ng Isaiah. Ano ang sinabi? Basahin natin. Ang iyong mga patay ay mabubuhay. Ang mga bangkay ng bayan ko ay babangon. Gumising kayo at tumiyaw sa kagalakan, kayong mga nakatira sa alabok. Kasi 'di ba, pag namatay na, kahit nasa libingan, nagiging alabok yan Natutunaw din katagalan. Sabi diyon, kayong mga nakatira sa alabok, gumising kayo at tumiyaw sa kagalakan, kayong mga nakatira sa alabok. Dahil ang hamog mo ay gaya ng hamog sa umaga, at hayaan ng lupa na mabuhay ang mga patay. Kaya ang pagbuhay dito sa lupa. Pero kapag bubuhay na gaya ng sinabi ko, sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon Jesus ito, sa gobyerno ng Diyos, na siya nang namamahala sa buong daigdig, at gaya ng ginawa ni Jesus, may binuhay siya. Di ba? Naalala natin si Lazaro. Sa Juan 11:11, sabi ni Jesus kung mga alagad niya, si Lazaro natulog. Pero sabi niya sa 11:14, patay na si Lazaro kasi
Hindi naintindihan ng mga alagad niya. Tapos sa 43:44 ng chapter 11 ng Juan 11, 43:44, sumigaw si Jesus, Lazaro, lumabas ka! Lumabas nga si Lazaro. No? At pinakalagan para makalakad. So nabuhay. O yun. No? Dito rin sa lupa. Kaya sabi diyan, hayaan ng lupa na mabuhay ang mga patay. Kaya dito rin. Pero paraiso na kapag buhayin. Hindi gaya ngayon. Sabi nga ni iba, bakit ganyan wala ka na nakikita na patay na nabuhay? Isipin mo lang kung mabuhay ang Diyos ngayon ng mga patay. Hirap na nga ng buhay natin kasi kakapos ng pagkain. Hindi mo ng paraiso to, na maraming pagkain. Sa ilan ng pamamahala ng Diyos kasi maging paraiso ang buong lupa, maraming pagkain. Sigana hanggang sa tuktok ng mga bundok nga eh. Ngayon ang ating tinalaki, mag-uumapaw, no? Sa kasaganaan. So maraming pagkain, wala na talagang magrereklamo, no? Naggumawa siya ng masama dahil kaya siya ay nakagawa ng masama. Wala makain. Di dito bubuhayin muli. Dito sa lupa. Kaya bilyon-bilyon mga tao ang mabubuhay dito sa lupa. Bilyon. Diba nang pakaganda niyan? Tanong ko sa inyo, sino sa mga mahal nyo sa buhay na natulog sa kamatayan, guys, sinabi ni Jesus sa Juan 11:11, natutulog lang si Lazaro, tapos kinler niya sa 14, patay na si Lazaro, at sa 43:44, inutusan niya si Lazaro, lumabas ka. Narinig ni Lazaro, lumabas siya. No? Doon sa ating binasa, na darating panahon na lahat ng nasa libingan makarinig ng tinig ni Jesus. Kasi siya yung hari at bubuhay niya ulit. Yung mahal natin sa buhay, di ba mawawala ng pagdadalamhati? Ako nga, nagdadalamhati pa. Pag naalala ko yung aking mga magulang, kapatid, at yung pamangkin ko, namatay, at marami pa, no? Talagang nagdadalamhati pa rin ako. Nalulungkot pa rin ako. Pero ito yung nagbibigay pag-asa na sila pala yung nasa libingan. May pag-asa sila, makikita pa natin muli. At bakit ulit gagawin ng Diyos yon? Kasi nahirapan siya kapag nakita tayo nahirapan. Kaya pag nakita tayo nagdadalamhati, na sasaktan ang ating puso, lungkot na lungkot tayo, nalulungkot din ang Diyos. Kaya alisin niya yan, ang pagdadalamhating yan sa magitan ng pagbuhay muli sa mga mahal natin sa buhay. Muli natin sila makikita. Kaya, sino ang gusto nyo makita kapag gagawin na ni Jesus ito? Kapag paradise na ang buong lupa, siya na namamahala. May kanya-kanya tayong gusto makita. Pero siyempre pa, gusto natin lahat. Mahal natin sa buhay, di ba? Pero may priority tayo. Sana siya makikita ko agad. No? Parang ganyan. Pero lahat ng mga namatay, ayan o, 1, 5, 28, 29. So, nilinaw ko lang yan. Napakagandang pag-asa. At yung Isaiah 26:19, specific ko na sinabi, gumising kayo, humiyaw kayo sa kagalakan, kayong mga nakatira sa alabok. Ay may pag-asa talaga ang mga namatay nating mahal sa buhay. Walang na umakyat sa langit ha. Juan 3:13, sabi ni Jesus, walang taong umakyat sa langit maliban sa isa na nanggaling doon. Ayun nga si Jesus. Pag siya binuhay muli, umakyat sa langit. Pero kahit si Lazaro nung binuhay, wala nang sinabi na siya ay nandun sa sa langit. Wala. Kasi nasa alabok, walang malay. So maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. Naway nakapagbigay ito ng papatibay loob sa atin, pag-asa, na aalisin ng Diyos ang pagdadalamhati natin sa magitan ng pagbuhay muli sa mga mahal natin sa buhay. Oo, yung pagdadalamhating ito, maging bahagi na ito sa nakalipas, yung kasalukuyan nating naranasan na darama. Kaya maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood. At muli, pinahalagan ko rin yung pag-subscribe nyo sa YouTube ko. Meron akong YouTube channel, Marlikin. So, kung gusto nyo lang. So, maraming salamat muli. At tandaan nyo, sino ulit na nangako nito? Tito 1-2, ang Diyos
na hindi nagsisinungaling. Magandang araw sa inyo.